Yo, welcome back sa akin. Ayun. After 2 years hiatus. After 2 years, tinignan ko ulit ang aking isang na-upload na video na ang pamagat ay Fake Preachers Exposed. 2 years ago, nag-viral to umabot siya ng almost 9,100 views. Tapos, hindi ko na nasagot yung ibang mga comments galing sa mga nanood. Pero, as much as I can, alam ko nung panahon na yun, nag-try akong mag-reply through text. So, durog na durog yung mga daliri ko ng mga panahon na yun. Magsisimula ulit tayong mag-upload ng mga videos tungkol sa religion, okay? Seryoso ang usapan na ito, pero sabi ko nga, ang gusto ko pag nag-uusap, kahit gaano kaseryoso yung mga bagay, let's make it, mga light lang. Inaaliw ko ang sarili ko. I'm entertaining myself, and sana ma-entertain din kayo. Pero at the same time, gusto kong may ma-share na salita ng Diyos para makapag-motivate, makapag-inspire, na magbasa kayo ng Bible nyo, tapos makatulong din sa kahit maliit na paraan para ma-enlighten, magpalakas ng, aray ko, tumama yung daliri ko sa mic. Di ba, magpatibay kung ano man ang inyong mga paniniwala na sana totoo. Doon tayo sa totoo. Doon tayo palagi. Palagi tayo sa totoo at wala nang ibang makikitaan ng katotohanan kundi ang Biblia. So kung ano yung nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos, yun ang paniniwalaan natin. Hindi natin paniniwalaan yung mga taong leader nyo sa mga church nyong peke. Okay? Ang tagal na panahon ko ng paninindigan ito at hindi pa rin nawawala sa puso ko na mga religious leaders ngayon, puro peke. Peke yan. Peke. Wala akong ibang masasabi kundi mga peke at patutunayan natin palagi yan gamit ang Bible. So simulan na natin. Magbasa na tayo ng mga comments ulit. Hello po ulit. Hello po sa inyo. Welcome sa Church to the World at sasagot na naman tayo ng mga comments galing sa mga minamahal nating mga bulag na members ng mga kung ano-anong religion sa panahon ngayon, mga peking religion, peking church. At bakit ko nasabi yon? Kasi peki ang mga leader ninyo, kasi tao. Tao yung leader ng church nyo na pinapakinggan nyo, na pinagtatanggol ninyo, na hindi nyo kilala, hindi rin kayo kilala. Diba? Yung mga leader nyo sa church, punta-punta pa kayo kung ano-anong araw. Tuwing kailan ba simba nyo? At ang dinadayo nyo, yung mga leader nyong tao doon, mga buwisit. Patutunayan natin yan. Panoorin nyo yung ibang mga videos ng Answering Comments Live. Pumunta kayo sa channel ko, YouTube channel ko, Church to the World. Tapos, may makikita kayo doon mga links like videos, latest, playlist, tas meron doon live. Click nyo yung live, tas makikita nyo yung mga answering comments live videos na nagawa ko ng live yun 2 years ago. Para lang refresher nyo. At ngayon, sige, simulan na natin. Ang una nating basher na pagbibigyan ay buksan natin to, siya si Alex Maneha at Alex_Maneha ang username niya. Yan ang mukha niya, mga manonood. Ayan po siya. Hindi ko alam kung anong religion niya, pero tingin ko andun siya sa isang pegging religion na ang tawag ay MCGI. Oh, Manong, musta kayo? 1 year ago to. Ngayon ko lang bubuksan tong nyo. Kung ano man. Ginawa yung account niya noong
May 18, 2010. Ayan, si Manong Alex Maneha. Meron siyang 440 subscribers. Good job. May 19 videos. Kasi before, kapag tinignan nyo yung mga live answering comments videos ko, most of the nagko-comment, mga blanco yung account. At least ito, bago, may muka, may videos na na-upload, at may subscribers siya. Sige, simulan na natin. Again, siya si Alex Maneha. Joined May 18, 2010. At ang sabi ni Manong Annex, bulol ka pa rin. Sabi ni Alex Maneha, hindi sinabi ni Brad Ellie na siya ay sugo. Makakapagmura agad ako. Pero ganun pa rin yung stand nila. Hindi nyo pa rin alam, mga member dyan sa peking religion ng MCGI. Ano ginagawa ng leader nyong tao dyan? Anong tinuturo sa inyo? Yak! Hindi nyo alam. Eto simulan natin. Manong, kung yan ang stand mo, sige, patulan natin. Kasi ang stand ko, peke yan eh. At sinabi talaga nung Eli Soriano ng MCGI na sugo siya. Iba lang yung sagot niya para safe yung answer niya. Para pag na-corner siya or pag tinanong siya, pwede niyang pagsinungalingan. Pwede niyang sabihin, hindi naman lumabas sa bibig ko. Pero merong video sa internet, lalo na sa YouTube. At mismo dito sa channel ko, meron din akong ginawang video about that. Hanapin ko nga saglit. Ipopost ko yung video na yon dito sa link ng saan bang link? Dito, hanapin nyo na lang dito, lalabas yan dyan sa taas. O kaya ilalagay ko na lang sa description ng video na ito. Asan na ba tayo? Tingnan natin. Ang video na yun ay pinamagat ng Tagalog. Sino ang sugo? Sinabing inamin na nga. So, panoorin niyo yan, sino ang sugo. Again, yung link ilalagay ko dito sa taas or sa description ng video na ginagawa natin ngayon. Sige, patulan natin. Ang sabi kasi ni Alex Manea, hindi sinabi ni Brad Ellie na siya ay sugo. Sige, granting. Yan nga ang nangyari. Hanapin natin ngayon sa Bible. Ito, may Bible ako dito online. Hanapin natin, alam ko nasa Roma 10:15 yun. So, hanapin natin. Kunin nyo yung Bible nyo para sabay-sabay tayong magbasa. Yun ang advocacy ko, magbasa kayo ng Bible. Yun ang lagi kong pinupush. Lagi ko din binibida sa mga videos ng ganito, lalo na pag religious videos ko. Na ang bida, pag-usapan ay religion, ay ang Diyos Ama, ang bugtong na anak niyang si Jesucristo, at ang Holy Spirit. Yun talaga ang mga bida. Wala nang iba. Hindi ako, hindi kayo. Lalong-lalo nang hindi yung mga leader niyong tao, mga peki. Okay, so Roma 10:15, hanapin natin kung lalabas. Ito, ayan, very good. O, ang sabi dito, tingnan nyo. Basahin nyo rin yung Bible nyo. Kailan nyo huling binuklat yan? O, ito na yung pagkakataon nyo. Pag narinig nyo to, umabot kayo dito sa part na ito na pinapakuha kayo ng Bible. Kunin nyo. Magbabasa tayo para mapatunayan natin na peki yung mga leader nyo sa church ngayon, yung mga taong yan. Lahat yan, kahit ano pang mga churches or religions ninyo, kung ano man mga tawag dyan, at kung ano man ang mga tawag ng mga leader nyo sa sarili nila, kahit na sabihin nilang brother lang sila, kahit na overall servant lang sila, kahit na hinuhoy-hoy lang sila, o sinusut-sutan nila, ganon. Kahit at pa, whatever they call themselves, yung function at yung posisyon nilang yon kay Jesucristo lang yon at sa mga sinugo ni Jesucristo ng mga mangangaral na naka-record sa Bible, may proof. Kanila lang lahat yon. Hindi sa mga tao ngayon na leader nyo sa church. Walang proof yon. Hindi nila mapapatunayan yon. Kaya mga peki yung mga yan. Babasahin na natin. Ang sabi kasi ni Manong Alex Maneha, hindi sinabi ni Brad Ellie na siya ay sugo.
O sige, pagbigyan natin, granting na yan nga, hindi sinabi. Bakit hindi sinabi? Tas nangangaral siya. 'Di ba? Bakit niya hindi sinabi? So hindi siya sugo. Yun bang sinasabi mo, Alex Maneha? O sige, granting na hindi siya sugo. O lagot siya ngayon dito sa Roma 10:15. Lagot ka rin, Alex Maneha. Tatanga-tanga ka. Tingnan nyo ha. Sabi dito sa Roma 10:15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Nasa Bible yan ha. Uulitin ko pa ba? Oh. Ina-explain yan mismo ng nagsulat ng Bible, yung legit na mga sugo nandyan. Hindi na kailangan i-explain yan ng mga taong leader nyo. In-explain na nga ng mga legitimate na sugo eh. Tinuro na nga ni Jesucristo yan. Tapos gusto nyo yung in-explain ni Jesus Christ, i-explain ng isang taong mabaho rin ng utot. Mga leader nyo, ang kakapal na mukha, leader nyo sa church. So, nangangaral, ini-explain yung in-explain na ni Jesus sa Bible. Iisip nyo ba yun? Tingnan mo ha, hindi raw sinabi ni Brad Eli na sugo siya. So, granting, kagatin natin yung sinabi mo, Alex Maneha. O kung sino man ang may paniniwalang ganyan at may alam na ganyan, hindi sinabi, hindi inamin na sugo. Sabi dito ng legit na sugo ng Diyos. Nasa Bible na ha. Sila na yung nag-e-explain yan. Binabasa lang natin. Sinishare ko lang sa inyo. Baka naman sabihin nyo, bakit ikaw nagsasalita? Bakit ikaw nangangaral? Nangangaral ba ako? Tanga ka ba? At hindi ako mapapagod ulit-ulitin sabihin sa lahat ng mga religious videos na ina-upload ko. Hindi ako nandito para mangaral. Hindi rin ako nandito para magturo. Hindi rin ako nandito para sabihin sinugo ako o sugo ako o inutusan ako ng Diyos. Wala akong kiniklaim na ganun. Tao lang ako, tulad nyo. Tao rin kayo eh. At tulad ng mga leader yung taong yan. Pero ang difference lang ay yung mga taong leader ninyo ay mga magnanakaw. Magnanakaw yan. Bakit magnanakaw? Yung posisyon nila at yung function na ginagampanan nila kay Jesucristo lang yan. Tapos nagpupumilit silang ganyan para sila ang pakinggan. Mukhang tanga. Sasabihin, hindi daw inamin na sugo. Kung hindi sila sugo, bakit sila nangangaral? Lagot sila dito oh. Roma 10:15. Ulitin natin. Ang sabi sa Roma 10:15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Diba? Pag hindi ka sinugo ng Diyos Ama, hindi ka sinugo ng Diyos para mangaral, hindi ka talaga makakapangaral. Wala kang authority mangaral. Hindi kayo dapat nagsisipangaral. Kasi hindi naman kayo sinugo. Ang linaw, oh, di ba? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gago ka, Alex Maneha. O ayan o, patay ka ngayon agad dyan. Kahit i-ano ko pa yan, ang tawag dito. Sa ibang perspective ko dalhin, gawin kong affirmative, talo ka pa rin, Alex Maneha. At sa lahat ng may ganyang pananaw at alam, katulad nitong gagong Alex Manehang to, hindi daw sinabi ng Brad Eli niya na sugo yun, nasugo siya. Natatawa ako. Sabi sa Roma 10:15, sabi mismo to ng legitimate na sugo. Sinugo ni Jesucristo tong mga to na nagsusulat. Diba? Pag binasa niyo yung Bible nyo, ang mga nagsasalita dyan ay mga legit na sugo. Yun lang. Sila lang yung mga sugo. Ako tuwing nagbabasa ako ng Bible, naririnig ko yung mga sugo. Yung legitimate. Diba? Naririnig ko sa Jesucristo pag nagbabasa ako ng Bible. Naririnig ko ang Diyos Ama. Naririnig ko ang mga nagsasalita sa Bible. At narinig ko to, nagsasalita. Ayan o, Roma 10:15. Si Pablo yan, for your information. Si Paul. Diba? Sabi ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung di sila nga sinugo? Hindi pala inamin, hindi pala sinabi ni Brad Eli mo na sugo siya. And this goes out sa lahat ng mga mangangaral, lalo na yung pamangkin niyang si Daniel Rason. At sa mga religious leaders nyo, kung ano man mga churches nyo. Mangangaral yung mga yan, di ba? Mangangaral sila, di ba?
Tapos hindi nyo alam. At dahil hindi sinabi, hindi inamin, nasugo sila, pues wala silang karapatang mangaral. Sabi kasi dito, Romans 15, isang verse pa lang sa Bible, supalpal na yung mga mukha niyang mga magnanakaw na leader nyo sa church. So dito, sana makita ninyo na kapag ang isang mangangaral sa panahong ito ay hindi inaamin at lalong pag hindi alam, nasugo dapat siya bago siya mangaral. Peke yan. Peke naman talaga lahat yan. Ano ba yan? Wala akong masabing iba, kundi peke. O ano, isang verse pa lang yan, no? Manong Alex Maneha, tanga-tanga ka. Hindi daw sinabi ni Bradley niya na sugo siya. Hindi, lagot siya. Dahil wala kang authority, wala kang ngayong karapatan mangaral, magtayo ng church, magpa-register sa SEC ng isang religious group, organization, or kung ano man, at magtayo ng mga simbahan, sambahan, mga gathering, kung ano man, mga bubong na malalaki na pagkukumpul-kumpulan nyo. Wala kayong karapatang gumawa niya, at lalo na tumayo sa pulpito at magsasalita na parang mga tanga. Diba? Dahil hindi kayo sugo. Hindi kayo legit na sugo. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Di ba? Kung di pala sugo yan, paano sila mga magsisipangaral? Oh. Na tinatanong yan ng legitimate na sugo na si Pablo. Nagtatanong si Pablo. Oh. I-explain ko pa ba yan? Ang linaw-linaw. Oh. Ay, mga leader nyo sa church, ang linaw na ng explanation, ipinaliwanag ito ni Jesus. May mga ganun sa Bible, ipinaliwanag ito ni Jesus. Tapos, pinaliwanag na pala ni Jesus, binasa mo, dapat malinaw na sa iyo yun. Etong mga leader, mga ngaral ko, no, mga peking leader ng church nyo, explain pa yung in-explain ni Jesus. Ang kakapal ng mukha nyo talaga. Nasusuka talaga ako pag ganyan, naririnig ko yung mga ganyan. Yung in-explain na ng legit na sugo. Take note ha, take note. Bugtong na anak ng Diyos. Si Jesucristo nag-explain na sa Bible nakasulat, di ba? Sinabi ito ni Jesus. Di ba makasulat yun? May mga premise yun sa Bible. Binasa ito ni Jesus. Tinuro ito ni Jesus. Ipinaliwanag ito ni Jesus. Tapos ipinaliwanag na ni Jesus. Di ba pag binabasa mo? Tapos ipapaliwanag ulit ng leader nyo. Ang leader nyo sa church, kung sino man yan, mga bobo kayo. Isipin nyo yung pinaliwanag na, yung ipinaliwanag na, yung inexplain na, ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo, inexplain na niya sa Bible. Tapos gusto nyo i-explain ulit ng isang taong mabaho ang utot tulad nyo, na sisinghot-singhot din. Diba? I-explain yung taong yan, yung hayop na taong yan. Yung in-explain na ni Jesus, malabo ba yung sinabi ni Jesus? Para kailangan may isa pang mangangaral ngayon na tao na leader mo. Para kayong mga tanga. Lahat gumagamit ng Bible, tapos yung mga leader ng mga churches, iba-ibang mga churches, iba-ibang religion, iba-iba yung explanation. Kaya iba-iba kayo ng religion. Yan ang dulot ng mga leader niyong tao sa church. Mga gago yung mga ano yan, alagad ni Satanas, Antikristo yan. Wala akong masasabi sa mga leader niyo sa church. Antikristo lahat yan. O ano, tutuloy pa ba natin to? Sapat na yata tong video na ito. Ilang minutes na ba tayo? Natatawa ako. Diba? Hindi daw sinabi ni Brad Eli na siya ay sugo. O ito, i-apply nyo rin sa mga ibang religious leaders nyo. Kahit ano pang religion nyo, applicable to. Bakit mangangaral yung mga yan? Kung hindi sila sugo, kung hindi nila sinasabing sugo sila ng Diyos, kung hindi sila nagtuturo na sugo sila, tas nangangaral, tas lalo pa pag hindi nila alam na dapat sugo sila bago mangaral, peki yan. Demonyo yan. Sinasabi ko sa inyo, ayan na oh, sabi sa Roma 10:15, tandaan nyo tong verse na to, paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Diba? O Alex Maneha, hindi pala sinabi ng Brad Eli mo na sugo siya. Eh di bawal siyang mangaral.
Bakit kayo nandyan sa MCGI na tinuro, na tinayo niya? Naalala ko yung isang member na nag-comment 2 years ago to. Sabi, totoo ang MCGI, itong religion na ito nadala-dala ni Brad Eli. Biruin mo, church, dala-dala ng tao. Walang pag-asa. O paano na yan, Alex Maneha? Tuloy pa natin, dali. Ang sabi niya, at sinabi niya, huwag ka makikinig sa aral niya. O may aral pala siya. yung leader mo sa church may sariling aral, sa'yo na rin nanggaling hindi sa akin nanggaling yan, inamin mo na rin, diba? Bakit sa may aral? Gusto kong magmura talaga, wala akong pinipigilan ko lang wag daw makinig sa aral ni Brad Eli, mismong Brad Eli niya daw ang nagsasabi, wag kayong makinig sa aral niyo. May mga nagtatanong kasi sa akin, ang dami, bakit ka umalis sa MCGI? Sabi ko, dahil ito, tinan mo. Ang tanga mga member. Ayoko maging ganyan, kaya lumayas ako. Mali yung mga aral mali yung mga itinuturo. Diba? Sabi nito, at sinabi niya, huwag ka makikinig sa aral niya nung Brad Eli daw dahil siya ay tao lang. Ang aral ni Brad Eli ay sundin natin. Mukhang tanga yung comment to. Kontra. Alam mo, hindi na ako kailangan mag-reply o mag-comment pa sa comment mo, Alex Maneha, kasi sarili mo na yung sinasagot mo. 'Di ba? Kinokontra mo yung sarili mo. Ang payo ko sa'yo na dapat mong gawin, humarap ka sa salamin, sabihin mo yung mga saloobin mo, ikaw rin na may sasagot sa sarili mo. Mag-away kayo ng sarili mo. Sige. Wala kang magawa. Sige, yun ang gawin mo. Hindi ko kailangan komentan to. Mukhang tanga kinokontra niya yung sarili niya. Pag kumontra pa ako sa'yo, dalawa na tayong kumontra sa sarili mo. Ang kontra-kontra kayo magbasa. Hanapin niyo yung comment ni Alex Maneha sa video kong Fake Preachers Exposed. Nasa bandang bungad lang yan kasi, again, 2 years akong hindi nagbasa ulit ng mga comments. So, nasa mga bungad-bungad yan. At dahil matagal akong hindi nagbukas ng YouTube at tinignan yung mga videos na ito, nagplato yung mga nagko-comment, yung pag-angat ng views ng mga videos na na-upload ko regarding religion, nagplato. Ewan ko, baka bigla ulit itong ilagay ng algorithm ng YouTube sa mga sa listahan ng kailangang i-view ng pagdating sa religion. So baka tumaas ulit yung mga views sa videos na to. So hanapin niyo yung Fake Preachers Exposed sa listahan ng aking mga videos na in-upload, religious videos. Leaning ako sa religion. Yun yung passion kong pag-usapan. Kahit na tabu, kahit marami na alam kong mambabash, kasi sensitive ang topic ng religion. Handa naman ako Handa naman ako. Yun. Para makapag-share ng salita ng Diyos. Ayan. Pero pag religious videos, ayan, hanapin niyo. Fake Preachers Exposed. Kayo na rin magbasa ng mga comment ng mga tanga. Sana hindi kayo mahawa. Kaya kailangan nagbabasa kayo ng Bible. Pagpatuloy natin tong sinasabi ni Alex Maneha. Sabi niya, ang aral ni Brad Eli ay sundin natin. Ayoko nga. Aral ng Brad Eli mo. Tao yan. Ikaw na rin nagsabi. Ayan. At sinabi niya, huwag kang makikinig sa aral niya dahil siya ay tao lang. Diba? Ikaw na rin nagsabi. Ang aral ni Brad Eli ay sundin natin. Kinontra niya yung sarili niya. Ang mga utos ni Kristo na nakasulat sa Bible. Yun yung dapat natin gawin. Pag utos ni Kristo na nakasulat sa Bible, yun ang ating sundin, yun ang ating pakinggan. Kasi si Jesus Christ lang ang dapat natin pakinggan. Utos ng Diyos yun. Siya ang sinisinta kong anak, sabi ng Diyos. Siya ang inyong pakinggan. Kaya pakinggan natin si Jesus Christ. Kailangan nagbabasa kayo ng Bible para hindi kayo maging tangan tulad nitong si Alex Maneha. At gaya ng ibang mga members dyan sa MCGI o kung sino mang
leader nyo sa church nyo, kung ano mang mga religions nyo, ha. Ito in general to, nababanggit ko yung pangalan, kung may nababanggit akong mga personalidad, hindi yun sa paninira. Sinasabi ko lang na ang tatanga ng mga member mo. Pag nakakita ako ng mga member nyo dito na nagko-comment sa mga religious videos ko, hindi ko maiiwasang banggitin kayo, yung mga leader nyo. Dahil yung mga member nyo, tinan nyo, tatanga. Nagkakalat ng lagim. And it reflects, di ba? It reflects sa uri ng leader meron sila sa church nila. Peke. So, anong maasahan natin? Puro katangahan yan. Diba? Pagpatuloy natin, tapusin na natin tong si Alex Maneha. Kaya nga, hindi siya nagpapatawag na guro, kundi kapatid lang. Gago. Sabi ko nga kanina, kahit ang sabihin ng mga leader nyo dyan sa mga peke inyong church, kahit sutsutan nyo lang ako, yung ganun lang. Kahit yun ang ipatawag nila sa sarili nila, yung function at yung posisyon na yun, kay Heso Kristo lang. Bakit sila nandun? Yun ang isipin nyo. Hindi dahil sa tawag. Hindi dahil sa hindi nagpapatawag na guro o mangangaral o kung ano man ng papa o ano pang padre, pastora. Kahit ano mang tawag nila sa sarili nila. Kahit ano man ang ipatawag nila sa sarili nila. Hindi yun ang issue. Huwag kayong tanga. Yung function na ginagawa nila, na nininakaw nila, yung posisyon na yon na ninakaw nila kay Heso Kristo, yun ang issue. Hindi yung kung anong tawag nila sa sarili nila. Diba? Pwede mong sutsutan lang yan. Pero yung function at posisyon niya, leader pa rin siya sa church nyo, mga tanga. Kaya nga member lang kayo kasi leader sila Diba? Tanga nitong Alex Maneha na to. Ayan, na thumbs down lang kita. Thumbs down. Saan may thumbs up. Tapos na. Nasa palpal natin yung Alex Maneha. Diba? Isa pa lang yan. Next. Di pa tayo. Ito naman si Leonora Aguas. At bumalik tayo sa mga dummy accounts. Ang pangit na buhay naman nitong Alex Maneho. Kahit may picture siya, kahit may laman yung account niya, yung mga sumunod na wala balik na naman sa dummy account. Leonora Aguas, walang picture. This channel doesn't have any content. Hindi ko to na-miss. 2 years ago, palaging ganito yung mga nagko-comment. Ang account niya ay ginawa noong August 22, 2021. Meron siyang 4 na subscribers pero wala siyang content. Anong sabi nitong Leonora Aguas na to? Ang sabi ni Leonora Aguas 6431, yan ang kanyang username sa YouTube. Kung paniniwalaan nyo ito, tsak na maraming malililigaw ito. Dahil halos lahat sinabi na niyang nangangaral fake. Di ikaw na pinaka-fake. Gago. Gaga pala. Gaga ka, Leonora Aguas, kung sino ka man. Nakakaawa ang lahi mo. Diba? Sabi niya, kung paniniwalaan nyo ito, tsak na maraming maililigaw ito. Dahil halos lahat sinabi na niyang nangangaral fake. Di ikaw na pinaka-fake. Mukhang tanga, anong ibig sabihin? Anong mapupulot natin dyan sa mo? Sa comment mo? Kahit na sabihin ko lahat ng nangangaral ngayon ng Bible, ng salita ng Diyos, sa mga religions, dyan sa mga peke yung mga leader sa church nyo, kahit ano pa yung church nyo, kahit na sabihin ko lahat ng mga yan ay peke, totoo yun. Diba? Dahil si Heso Kristo ang legit na mangaral. Siya ang guru Diba? Buhay yan. Hanggang ngayon nagtuturo yan. Pag binasa mo yung Bible mo, maririnig mo si Heso Kristo. Maliwanag siyang nagtuturo, maliwanag siyang nag-e-explain. Diba? Pag ako nagbasa ng Bible, yun ang naririnig ko. Si Heso Kristo naririnig ko. Ako lang ba yung ganon?
Ako lang ba yung nakakarinig kay Jesucristo pag nagbabasa ako ng Bible? Yung mga sinugo niyang apostol, mga sinugo niyang alagad na nagsulat ng Bible, mga nagsalita sa Bible, yung proof na yun na may recorded yun na nasa Bible. Pag binabasa ko yun, naririnig ko sila eh. Ako lang ba yung ganun? Ikaw ba, Leonora Aguas, hindi ka ganun? Di ba? Gusto mo yung taong leader na yan na mabaho din ng kasingit-singitan ng kuyukot? Yan ang gusto mong pakinggan? Gago ka? Peki naman talaga lahat ng mga yan. Anong gagawin natin? Inamin mo na rin pala na halos lahat ng sinasabi kong mga nangangaral ng mga salita ng Diyos ngayon, sa mga religious ngayon, mga religions ngayon, yung mga peking leader na yan, peki nga. Di kay Kristo ang makinig. Kaya nga pinapakuha ko kayo ng Bible eh. Yun ang advocacy natin eh. Magbasa tayo ng Bible. Yun ang pinupush ko. Magbasa kayo ng Bible. Masama ba yun? Dahil pag nagbasa kayo ng Bible, si Jesus Christ ang maririnig ninyo. Hindi yung mga leader nyong taong yan sa religion nyo. Diba? Ang baho din ang hininga niyan minsan. Tulad nyo. Diba? Chismosa din yan. Tulad mo, Leonora Aguas. Kasi yan ang gusto mong pakinggan pagdating sa salita ng Diyos. Sira ulo kang babae ka. Gaga ka. Nakakaawa yung anak mo, mga asawa, malbaligtad na. Nakakaawa yung mga anak mo. Pati ang asawa mo, pati mga manugang, balae, biyanan mo, kawawa. Ganyan yung way mo mag-isip. Diba? Ako kinatot ako itong Leonora Aguas na ito. Kung may asawa man to, wala tong hindi to malapit sa biyanan niya. Kung member to ng MCGI at hindi member ng MCGI yung mga kamag-anak niya, kagalit to. Masama ugali nito. Sira ulo yan, tanga-tanga oh. Kasi sinabi pa niya, di ikaw na pinaka-fake. Mukhang tongo. Sinasali na naman ako. Paano ako magiging fake? Hindi naman ako mangangaral. Tanga ka ba? Leonora Aguas, nakakaawa ka. Tingnan nga natin ulit yung account niya. Leonora Aguas, ginawa yung account August 22, 2021. 2021, ganyan na yung way mo mag-isip or prior pa siguro. Tapos hanggang ngayon, ganyan yung way mo na mag-isip. 'Di ba? Matagal na panahon kung hindi nabuksan to kasi 1 year ago. Sana sa panahon na mula nang iniwan mo tong comment na ito, hanggang ngayong nabasa ko. Sana naman may nagbago. Sana namulat yung mata mo. Sana nilayasan mo niyang peki mong religion. Sana hindi ka na sa taong leader mo sa church po na ikaw ang nakikinig. Sana dumating yung moment na yon sa mga panahong hindi ako nag-upload ng mga video sa YouTube. Kasi kung hanggang ngayon ganyan ka pa rin mag-isip, ay kawawa ka. Pinipilit mong pang isali ako na raw ang pinaka-fake. Gaga ka. Kahit babae ka at nakita kita, tapos sinabi mo to sa harap ko, ay baka mabigwasan ko yung dibdib mo. Buisit kang babae ka. Baka nakakalbo kita. Sa gigil. Bakit mo ako isasali? Sinasabi ko ba na maangaral ako? Sinasabi ko nga, hindi ako nandito para mangaral eh. Hindi ako nandito para magturo. Hindi ako nandito para sabihing sugo o isinugo ako o inutusan ako ng Diyos. Tao lang ako tapos isasali mo ako sa ganito. Masama bang sabihin na magbasa ka ng Bible at kay Kristo ka lang makinig, ha? Gaga ka. Yun nga yung advocacy ko eh. Yun yung pinipush ko eh pag nag-upload ako ng religious videos. Tapos isasali mo ako sa mga sa usapan. Again, Leonora Aguas, kawawa ka. Peki talaga yung mga religious leaders na yan. Kahit sino pang iharap mo sa akin, peki yan. Sasabihin ko sa harapan ng mukha nila, peki ka. Gago. At pag naniwala ka pa dyan sa mga leader mong yan, at kung anumang religion mo, pag naniwala ka sa leader mong yan na tao, gago ka din.
Mga bulag kayo. Sama-sama kayo mahulog sa hukay. Hanapin nga natin yon. Dito tayo sa may English at Tagalog para sa mga sosyal. Bahala na kung anong mangyari. May mga konyo tayong tagapakinig mga viewers na gusto English Merong isang entry sa Bible, ang sabi, mga bulag na taga-akay. Di ba? Ang dali-daling mag-search O ito, sabi sa Mateo 15:14. Di ba? Ang dali mag-search pag may kayo, internet. Ang dali-daling magbasa ng Bible. Pag nagbasa ka ng Bible at nakinig ka lang kay Jesucristo na siyang utos ng Diyos na si Kristo lang ang inyong pakinggan. Napakalinaw naman ng turo. Napakalinaw ng explanation ni Jesus. Tulad nito, sabi ng Diyos, nasa Mateo 15:14, pabayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. Yan, mga leader niyo sa church niyo. Mga bulag yan na taga-akay. Inaakay kayo, di ba? Pinagtatanggol niyo pa nga yung mga yan, di ba? Kahit na mababaho mga gilid ng tenga ng mga yan. Yan ang pinagtatanggol nyo, mga gago kayo. Sabi ng Diyos, pabayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. Yan, yung mga leader nyo, bulag na taga-akay yan. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kayo, yan. Yung mga nagko-comment na ganyan, yung mga ganyan mag-isip, na nagpapaakay sa mga leader nilang tao, sabi nga ng Diyos, bulag na taga-akay ang mga yan. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. O dito kayo sa hukay. Di ba? Tapos sasabihin nitong Leonora Aguas na ito, na lahat daw halos sinabi ko ng peke, yung mga nangangaral sa panahon ngayon, sa religion. Peke naman talaga ang sasabihin ko. Di ba? Nabasa ko lang yun sa Bible Sa akin mo isinisisi. Diba? Halatang hindi ka nagbabasa ng Bible mo kaya hindi mo alam. Diyan ka sa bulag na taga-akay. Ayan, naakay ka sa hukay. Next na nga tayo. Leonora Aguas, gaga ka. Next na tayo. Ay, may nag-comment. May sumabat sa usapan. Under sa comment ni Leonora Aguas, nag-reply ako. Tapos may sumabat. Basahin natin. Dali. Na-curious ako. Ang pagsabat ni Ver Caboral. Isang pamilya. May bata pa. Kawawa tong batang to. Si Ver Caboral. At Ver Caboral 8266. Boral. Natawa lang ako sa nabasa ko. Ang account niya ay ginawa noong July 9, 2020. At wala na namang content. Pero at least may picture. Si Ver Caboral. Hindi ko alam kung siya yung babae, siya ba yung lalaki, o siya ba yung bata. Ang sabi niya ay, ano naman ang motibo mo para magsalita ng ganyan? Hindi ko alam, ako ba ang tinatanong o yung Leonora Aguas? Ang dami pang question mark. Ano naman ang motibo mo para magsalita ng ganyan? Nangangarap ka din maging sugod, ja? Ano ja? So ako yung pinatatamaan nitong gagong to. Manda ka sa akin. Basahin ko lang ng buo yung comment niya. Nangangarap ka ding magtayo ng isang samahan na ikaw ang mangangaral, di ba? Gago. Thumbs down ka ngayon sa akin. Titignan ka ulit yung mukha mo. Very kabula. Nakakabulol yung apelido. Tingnan mo yung mukha. Pwede bang i-zoom yung mukha nito? Itong mamang yata to. Tanga. Hoy, kung sino ka man, gago kang very kaboral ka. Ano naman daw ang motibo ko para magsalita ng ganito? E di mag-share ng katotohanan. Papapagmura talaga ako. Muntik na. Totoo sinasabi ko at hindi masama ang sinasabi ko na magbasa kayo ng Bible at si Kristo Jesus ang pakinggan din nyo. Masama ba yun? Yun ang motibo ko. Masama ba yun? Very kaboral? Ang masama dito yung tunog ng apelido mo O yun yung motibo ko. Anong problema mo doon? Nangangarap
Nangangarap din ba ako maging sugo dito? Mukha kang tanga, sira ulo. Bakit ko papangarapin yun na pinangarap ng leader mo? Kaya nag-leader. Yung ginagawa ng leader mo na alamon mo na, nabubulol ako. Alam mo naman palang masama at mali. Bakit nandiyan ka pa rin? Leader mo yan, oh. Leader mo sa church mo, titigan mo. Sige, titigan mo. Imagine mo yung leader mo sa church. Yung taong leader mo na ginodiyos mong gago ka. Di ba siya yung nangangaral ngayon? Eh di siya isugo. Di ba? Siya yung nagtayo ng church nyo, di ba? Di ba? Tapos sa akin mo ipapasa, sira ulo ka pala. Ginawa na nga ng leader mo, obvious na obvious ngayon. Ayan o, leader mo sa tapat mo na lagi mong pinupuntahan pag may pagkukumpul-kumpulan kayo. Tapos nandiyan ka pa rin, tanga ka. Tapos magko-comment ka dito sa napakagandang channel kong to. Sa video kong Fake Preachers Exposed. Tapos ganito yung comment mo, tanga. Ipipilit mo sa akin. Actually, inuutusan ako. Mangarap din daw ba ako magtayo ng isang samahan na ako ang mangangaral? Tanga ka ba? Nilalabanan ko nga yun tapos sa akin mo ipipilit. Yung ginagawa ng leader mo sa church mong peke, yung leader mong peke, kung sino ka man, kung sa MCGI ka, peking-peke yan, mga gago kayo. Wala akong masasabi na mabuti dyan. Tignan mo yung member mo, Daniel Reson. Mga siraulo kayo. Tignan mo, Ber Caboral, ayan na yung mukha. Di ba? O, tanungin mo yan. Interviewin nyo, tapos isususpend nyo mga sarili nyo. Para kayong mga tangab. Kaya ako lumayas dyan sa MCGI eh. Tignan mo yung mga uri ng utak ko. At dahil yung tinuturo ng leader nila, yan. Ayan no. Puro chismis. Nakakasuka kayo. Una sa lahat, ang motibo ko, Ver Caboral, ay mag-share ng salita ng Diyos. 'Di ba? Ang advocacy ko, paulit-ulit ko namang sinasabi sa mga videos ko at hindi ko katatamarang sabihin ulit ng paulit-ulit ito. Ang advocacy ko, kaya ako nag-a-upload ng mga religious videos sa YouTube ko, ay para mag-push sa mga tao na magbasa ng Bible. Para kilalanin si Jesus Christ na legitimate na sugo, legitimate na mangangaral, legitimate na ulo, head, leader ng church. Siya lang. Posisyon niya yun. Posisyon ni Jesus Christ yun. Function ni Jesus Christ yun. Yun ang pinupush ko. Yun ang motibo ko para ibida ang Diyos Ama, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kasi sila yung mga bida pagdating sa usapang religion. Yan ang motibo ko. Motibo ko rin ang mag-entertain. Magpasaya. Diba? Magpatawa, good vibes. Yan ang mga motibo ko. Mga dahilan ko yan. Kaya ako nag-upload ng mga videos in general sa YouTube. Ano pa ba ang motibo ko? Kaya ako nagsasalita ng ganito. Diba? I-push lang yung katotohanan. Mag-share ng mga salita ng Diyos. At hindi masama ang pag-share ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos yun, nasa Bible yun. Kaya nga sabi ko, kunin niyo yung Bible niyo eh. Kunin mo yung Bible mo, Ver Caboral, gago ka. Hanapin mo itong sinasabi ko. Hindi ko sasabihin yung talata o yung sitas. Hanapin mo, huwag kang tamad. Sira ulo ka. Kumakain nga kayo dyan sa mang inasal ba yan? Nakakalaboy ka nga kasama yung mga angkan mo. Tapos yung Bible di mo mababasa, di mo alam to. Sinasabi ko kung saan tong sitas mababasa, di ba? Sa Bible may sinasabi doon na kailangan kapag nagbabasa ka ng Biblia, ang nasain ninyo ay yung makapag-share kayo ng salita ng Diyos, makapagsalita kayo ng salita ng Diyos, makapagpatibay kayo, makapagpasaya kayo. Yan ang mga dahilan kung bakit ako nagsasalita ng ganito. Yan ang motibo ko. Kasi utos ng Diyos yun. Nasa Bible yun. May entry yun. Hanapin mo, Ver, ha? Visit ka.
Nasa Bible yun eh, utos yun eh. At iba ang pag-share ng salita ng Diyos kaysa sa maging mangangaral ka. Kasi pag nag-claim ka na mangangaral ka, kiniklaim mong sugo ka. Peki yun, peki ka niyan. Hindi ka legitimate na sugo. Nabasa na natin yun, ulitin ko ulit, Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Ayan o, Roma 10:15, highlight nga natin. Ayan o, ang dali-daling basahin, ang dali-daling hanapin sa Bible, ang dali-daling intindihin kasi maliwanag yung nag-explain, yung mismong nagsulat. Nagsasalita yun, ayan, naririnig ko si Paul ngayon habang binabasa ko. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Oh, narinig ko si Paul, sabi ni Paul yun. Sabi ni Pablo yun, ni Apostol Pablo yun. Kailangan ko pa ba ng leader mong yan para explain tong in-explain na ni Paul? Bobo tong verkaboral na to eh. Mukhang tanga. Ang intrigera ka ba? Kapag mura ako, muntik na naman. Diba? Nangangarap ka din maging sugo dyan. Sira ulo ka. Anong pakialam mo? Anong alam mo sa pangarap ko? Bakit mo pinangungunahan? Ano ka ba? Psychic ka ba? Ha? Psychic ka ba? Verkaboral? Lahi ka ba ni Christopher Min? May intriga? Machismis? Bakit mo iniintriga? Gago ka. Gaga ka. Kung sino ka man. Di ko alam kung ikaw yung matandang babae dito. Ikaw ba itong matandang lalaki dito? Lalaki ba to? Mukhang tibuli eh. Itong nasa gitna. Oh, i-zoom in nyo. Yan ba yung verkaboral? O itong matandang babae? O itong bata? Yung isang pamilyang kawawa. Oh. Nangangarap ka din magtayo ng isang samahan na ikaw ang mangangaral, di ba? Hindi. Sira ulo ko. Gawain yan ng leader mo ngayon sa peki mong church, tapos ipapasa mo sa akin. Yuck. Wisit. And this goes out sa lahat ng mga religious leaders nyo, ha? Kahit ano pang mga religion nyo. It applies. Para sa inyong lahat yan. Oh, verkaboral, satisfied ka na ba? Maliwanag ba ang mga nabasa natin sa Bible? Ha? Intrigera tong tinan mo. At kung ito ang pag-usapan natin tungkol sa akin, ikababanal mo ba? Total na magbasa ka, verkaboral ng Bible. Total na layasan mo yung leader mo dyan sa church mo na tao. Peki yan, nabasa na natin sa Roma 10:15. Ha? Ayan no. Ayan, verkaboral, ayan no. Total na layasan mo yung peki mong church. Yun ang gawin mo kaysa mag-intriga ka dito, gumawa ka ng intriga sa social media, mag-iwan ka ng comment sa YouTube channel ko. Chismis. No, next na nga tayo. Okay, close muna natin tong verkaboral na to. Next comment. Sabi naman ni Boyet Dilig. sorry. Ang cute lang nung apelido mo yata. Sabi ni Boyet Dilig, walang picture yung channel niya, walang description. Yung YouTube account niya ay ginawa ng November 12, 2015. Meron siyang 2 subscribers and kitang-kita naman. At ang username niya ay @boyetdilig7029. Again, November 12, 2015. Ginawa yung channel niya. Ang sabi ni Boyet Dilig ay, Brad, tama ka dyan. 2 years ago, sabi niya, Brad, tama ka dyan. Pero sasawayin lang kita ha. Huwag natin palagpasin. Ang tama dito ay ang Diyos Ama, si Jesucristo, at ang Holy Spirit. Sila yung dapat ibida natin. Kung meron man akong nasabi o na-share, hindi yun mula sa akin.
Nabasa ko lang yun sa Bible. Kasi hilig ko talaga magbasa ng Bible. Kahit hindi halata sa itsura ko. Tsaka sa way ko magsalita, napakagaspang ko kasi magsalita. Pero it doesn't mean na hindi ko alam yung sinasabi ko. Hindi lang halata na ang paborito kong gawin, isa sa mga bagay na paborito kong gawin ay ang pagbabasa at pag-aaral ng Bible. At kung may nasa-share man ako, at na-appreciate ko naman na yun ang tingin mo, pero kung may nasa-share man ako na tingin mo tama, boyet dilig. Manong boyet dilig. Kung may nakikita ka mang o naririnig man na may nasa-share akong tama, hindi sa akin yun. Ang puri, ang karangalan, ang glory, laging ibabalik yan sa Diyos. Sila yung bide, ang Diyos Ama, di ba? Purihin ng Diyos, ganun, salamat sa Diyos. Sila yung tama eh. Di naman ako eh. Okay? O, next na tayo. Ito na si Boyet. Next comment. Ang sabi naman ni Tords Adventure. Wow, si Tords. Ito itsura niya. Oh. Bigotilyo. May hikaw. Nakabako na shirt. Ang YouTube username niya ay @JuliusVLuan2909 at ginawa yung account niya noong March 21, 2022. May description ng kanyang YouTube account. May 59 videos. Very good. May 59 subscribers. At least may laman yung account niya. May picture din siya. Sabi ni Thirds Adventure. Sabi ni Julius Viluan. Teka, nag-burp ako. Sorry. Hindi napigilan. Sorry naman. Nakalimutan ko yung key, yung hotkey para sa mute. Again, after 2 years kasi tsaka ko ulit ginawa to. So pag paumanhinan niya na paumanhin. Actually, kailangan ko palang ilagay ito. Usually, ito dapat yung nakalagay pag hindi ko tinitignan yung mga comments, di ba? Para hindi na ako mag-edit ng video. Meron na agad default screen, ganyan. I'm back sa Answering Comments Live. Sana may mapulot kayong mga bagay-bagay na makakatulong sa inyo. Pero ang pinakamagandang mapulot nyo ay layasan ninyo ang mga leader nyo sa church ngayon. Mga peki yan. Ang mga taong yan, peki rin yung mga religions nyo. Kaya kung patunayan yan, manood lang kayo ng mga videos ko before or makinig kayo sa mga susunod pang mga videos, abangan nyo ha. Mag-subscribe na rin kayo para updated kayo if nagla-live ako, if may na-upload akong videos, para unang-una kayo sa comment. Malalaman nyo agad, nag-upload si Chochu the World. At since naka-subscribe kayo, malalaman nyo agad, pwede na agad kayo mang-bash, sige, mag-comment, mag-hi. Diba? Pagkakataon nyo to para mag-aral din ng Bible, mag-search sa Biblia. Diba? Tingnan nyo kung tama, huwag kayong bias. Bidang-bida sa inyo yung leader nyo eh. Binibida nyo yung leader nyong tao. Kahit patay na, yak! Nasusuka ako. Bukang bibig nyo, mga leader nyong tao, kahit patay na. Yung buhay man, tapos iiyak-iyakan nyo para kayong mga tanga. Tao rin yun. Mabaho rin paa niyan, tulad nyo. Ang sinasabi ko sa mga videos kong to, ang bida dapat palagi pag usapang religion, kahit nga hindi usapang religion, dapat ang bida palagi sa buhay nyo, sa salita nyo, sa gawa nyo, ay ang Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Sila yung mga bida sa kwento. Balik na nga tayo kay sino ba to? Sino ba yung pinag-uusapan nating mama? Ayan, sabi ni Julius Viluan, 2909, MCGO? Kayo magbasa. Macgo? Ano yung Macgo? Baka na-miss na lang siya. Typo. MCGI daw siya. Pero nung nawala si BES or yung Brad Eli Soriano, baka cringe. Pero nung nawala daw yung leader niyang si Eli Soriano, wala natin yung pang-aliw ng espiritu niya. Gago ka. Ay, sorry.
Natatawag ko rin gago tong si Julius. Brad naman, bakit naman taong pang-aliw mo? Dapat ang pang-aliw mo yung salita ng Diyos. Si Jesucristo pang-aliw, ang Holy Spirit pang-aliw yan eh. Sira ulo ka ba? Bakit yung patay ang ginagawa mong pang-aliw? Awayin kita, sige. Pag nanatiling ganyan yung sagot mo, wala daw siyang gana makinig kay Brad Daniel. Wala. Ayun, agree naman ako. Isa sa mga bagay kaya ako lumayas yan dahil, di ba, dyan, peki yung leader eh. Peki rin naman yung Eli Soriano mo na binibida mo eh. Wala daw siyang gana makinig kay Brad Daniel. Di tanggap ng spirito niya, hinahanap-hanap niya talaga si Brad Eli Soriano niya. Thumbs down ka. Alam mo, Julius Biluan, bakit tao ang binibida mo? Diba? Paumanhin na, tingnan ko nga yung reply ko sa kanya 2 years ago. At Julius Biluan 2909, kapag tao ho ang leader sa religion, peke ho yun, sabi ng Diyos. Yun din naman yung sinasabi ko kanina. Ibida nyo ho si Jesucristo kasi siya lang ang leader ng church. Huwag nyo hong itanyag ang mga tao, lalo na pagpatay. Yung Eli Soriano mo, patay yan. Taong patay ang ginawa mong pang-aliw sa spirito mo. Ano ba yan? Huwag nyong itanyag yung mga tao dahil again, ang bida pagdating sa religion na usapan sa mga church ay ang Diyos Ama, si Jesucristo at ang Holy Spirit. Sila lang. Bakit may mga Pero salamat pa rin sa iyo, Julius Biluan. Salamat pa rin sa mga comments mo. Enjoy! Diba, yan ang dating sa mga leader nyo, sa mga church. Ginagawa nyong pang-aliw sa spirito. Function yun ng Holy Spirit eh. Ano ba yan? Yan ang napapala nyo pag sa tao kayo nakikinig. Kaya nga utos ng Diyos. Hanapin na nga natin yun. Hanapin nga natin to. Siya ang inyong pakinggan. Di ba? Ang dali-daling magbasa ng Bible. Nasa New Testament yun eh. Ito, may nabasa agad akong mga aliw. Ang galing. Basahin natin. Parang tinan mo, sabi nung isang mama ni Thirds Adventure ni Julius Biluan. Ang hina ng mata ko, hindi ko suot salamin ko ngayon, hindi ko mabasa. Sabi niya, MCGI daw siya, pero nung nawala daw yung Eli Soriano niya, wala na rin siyang pang-aliw ng spirito niya. Alam mo, natawa ako kasi ito agad yung naisip ko at nakita ko agad. Hindi ito yung hinahanap kong verse, pero ito yung lumabas eh. Basahin natin. Sabi sa Juan 14:26, ang sabi doon, datapwat ang mang-aaliw. Ayan, lumabas agad doon. Na kinikilabutan ako. Kailangan yatang malaman to. Kailangan mabasa natin. Kasi itinuturo. Tinan mo, ang Diyos nagtuturo. 'Di ba? Hindi sa akin to galing naghahanap ako ng ibang verse tapos biglang ito yung lumabas. Hindi to galing sa akin. At pag binasa ko to, ang maririnig ko yung nagtuturo si Juan. 'Di ba? Legit na sugo to. Mangangaral talaga to at maririnig ko yan pag binasa ko. Sana kayo rin. 'Di ba ang sabi Sabi sa Juan 14:26. O pag mga konyo, sabi sa John 14:26. Kailangan English eh. Datapwat ang mang-aaliw. Ayan sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo. Ayan na nga yung sinabi ko. Kanina yung Holy Spirit ang mga aaliw. Dahil yun ang natututunan ko sa pagbabasa ng Bible. Alam ko, nabasa ko na to before, kaya nasabi ko yun kanina. Tapos naghahanap ako ng ibang verse na tungkol sa si Jesucristo lang ang pakinggan. Lumabas agad iba tungkol mismo, direkta dito sa comment nitong mamang to. Nung nawala daw kasi yung Eli Soriano niya, nawala rin yung pang-aliw ng spirito niya. Ang mang-aaliw sabi dito mismo sa Bible sa John 14:26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo.
Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. O tinuo mo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Itattoo nyo yan sa balat nyo. John 14:26, bakit ka naman, Julius, bakit ka naman mawawalan ng, diba? Buti na lang kung nawalan ka ng gana sa mismong religion na yan, MCGI, at sa peking leader na napamangkin niyang namatay na Eli Soriano na yan. Okay yun. Pero kung sasabihin mo nawalan ka ng gana sa pagse-serve, pag-worship, pakikinig ng salita ng Diyos, pag nagbasa ka, mapapakinggan mo pa naman ng Diyos eh. Andun yung mga aliw, sabi sa John 14:26, ang Holy Spirit ang mga aaliw, nasusuguin ng Ama sa pangalan ni Hesus Kristo. Alam mo, ang linaw talaga. Kaya siguro kailangan, or naudyo ka na kung ngayon, bumalik ulit sa pag-upload ng videos. Pinapakita talagang may power ang Diyos eh. Ayan no, kitang-kita na, for me ha, para sa akin, isa tong patunay. Patunay talaga to. Proof. Na mas natututo ako sa pagbabasa ng Bible at pag-share ng salita ng Diyos kaysa makinig dyan sa mga leader na taong sa mga peking religion. Ano ba yun? Peking leader nyo sa mga church nyo, mga tanga. Ay, ano ba naman yan? Ayan. Pero again, thank you sa pag-comment, Julius Viluan, Towards Adventure. Sige, mag-adventure ka lang dyan. Pag naging friends tayo, baka samaan pa kitang mag-hiking. Magdala tayo ng Bible. Parang ang sarap magbasa ng Bible, di ba? Sa tuktok ng bundok. Habang umiinom ng malamig na juice. Pangarap ko yun. Baka naman sige, yayain niyo ako, mag-DM kayo sa akin, ha? Never pa ako nakapag-hike. Mahina-hina ang aking katawan. Kailangan ko munang mag-build ng stamina, dami ng energy, physically. Kasi mentally at spiritually, doon ako malakas eh. Yung physical ko ang kailangan kong atupagin next time. Sige, kapag gusto nyo mag-hike, hiking, sige, DM nyo ako, samahan ko kayo. Dala kayong Bible, ha? Maganda yun. Mas maganda yun kaysa mag-hike. Or, maganda na nga yung pag-hike, pero mas maganda pag ang usapan ay tungkol sa Diyos. Diba? Nandun kayo, na-reach nyo na yung summit ng bundok na aakyatin nyo, tapos, picture ng onte, ganyan. Tapos mag-video kayo habang nagbabasa ng Bible. Nag-share kayo sa tuktok ng bundok. Pangarap ko yun. Sana may magyaya. Okay na ba, Julius Viluan? Ang mang-aaliw ay ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ni Kristo Jesus. Nasa Juan 14:26. Nasa John chapter 14 verse 26 para sa mga konyo. May English version ba to? Hanapin nga natin. Paano to gagawing English? Ano na gagawing English to? Ay, nawala yung English. Sayang. Hindi natin pwedeng Ayan, compare all versions. Ito, John 14:25 sa King James Version. Ito, sabi niya. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, John 14:26. Nag-burp na naman nakasari. Nabubusog ako. Nabubusog ako sa salita ng Diyos. Ayan Comforter, mga aliw, ay ang Holy Ghost, ang Espiritu Santo. Okay na ba? Next na tayo. Last 2 na lang to ha. Tapos i-upload ko na lang agad-agad to.
Again, ito ang plano kong maging default eh. Hindi na tayo naalis mismo dun sa sa picture ng mga sa comment section ng YouTube. Bandang dulo ko na lang to ilalabas ulit. O, balik na nga tayo doon para matapos na to. Last two comments. Ano ba nang pinindot ko? Kailangan ko talaga mag-practice. Okay, next comment. Galing naman to kay... Nasaan na ba? Nasaan na ba tayo? Nawawala ako. Next comment. Sabi sa Travelers Channel. Kanina adventure, ngayon naman traveler. Ang username niya ay @Noel Villaver. Ginawa yung account niya noong October 29, 2023. Aba, may mga laman yung channel nila ngayon na natutuwa naman ako. 2 years ago kasi lagi kong pinupunay yung mga dami accounts nila. Tulad nung kanina yung Leonora Agua. Tama, Leonora Aguas yung blanco, di ba? Tas the rest may mga pictures na. Wow, nag-improve. Pero bashers pa rin at bulag pa rin. Ang account niya ay ginawa noong October 29, 2023. Meron siyang 1.17 thousand subscribers. 1,017? Tama ba yung 1.17k subscribers. May 40 videos. Si Manong Noel Villaver. Travelers Channel. Ang sabi niya ay, bulaan ka. Bulaan ka. Lunitaw sa panahon ngayon. Gago ka. Teka nga, i-thumbs up ko yung reply ko, tas i-thumbs down ko yung sa kanya. Bulaan daw ako, lumitaw ako sa panahon ngayon. Bakit leader mo yan? Tingnan ko ngayon ulit mukha mo. Hoy, Noel Villaver. Ano yung mukha mo? Ano yung mukha mo? Mukha mo palang parang ikaw na yung bulaan. Ano may itsura mo? Anong church mo, ha? Sino leader mo? Para madurog natin. Gago ka, ako bulaan. Close ko nga ito, nandidiri ako sa kanya. Bulaan daw ako, lumitaw daw ako sa panahon ngayon. Baka leader mo yan, te. Leader mo ang bulaan. Hanapin nga natin, baka may ituro agad ang Diyos sa atin. Bulaan. Ito yung naisip ko. Mag-siingat. Ito yung napaalala sa akin ng mga aliw. Mag-siingat. Mag-ingat. Ano kaya ang keyword na gagamitin natin? Ililigaw ang marami. Ayan na. Tingnan nyo ako. Ganyan lang ako mag-search sa Bible, oh. Sa Mateo. San kaya yun? Mali kasi yung spelling. Ilologaw. Ito, sa Mateo 24:5. Ang sabi doon, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Sabi to ni Jesus mismo, ha. At ito, ini-explain na ni Jesus Christ. Kaya wala nang kailangan mag-explain nito. Pag ako nagbasa, tas narinig ko si Jesus Christ habang binabasa ko yun, ang linaw naman ng turo. Tas ikaw, Noel Villaver, sa bulaan mong leader ka, nakikinig yung leader mong tao sa church mo na bulaan. Yan ang bulaan eh. Peke. Kaya nga nandito siya sa fake preachers expose ini-expose natin. Kasi kung sasabihin mo, bulaan. Gagawang Noel Villaver ka. O sabi ng Diyos, sabi ni Jesucristo mismo sa Mateo 24:5. Sa Matthew chapter 24 verse 5 para sa mga konyo. Mateo 24:5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Yan. Yung mga leader nyo sa churches nyo. Di ba ang dami ng mga religion na yan, na iba-iba ang leader? Di ba marami yan? Ito na yung sinasabi, oh. Magsisiparito sa aking pangalan. Oh, kaninong pangalan ng daladala ng mga leader niyong peke? Sige kayo sumagot. Magtatanong ako, kayo sumagot. Di ba? Di ba ang dami? Ang daming mga religion. Iba-iba leader.
Pero kaninong pangalan ang dala-dala? Kayo sumagot, 'di ba? At ito ang ipinapaliwanag ni Jesus, makinig kayo. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, sa pangalan ni Kristo, na magsasabi, ako ang Kristo. Hindi ibig sabihin nito, yung mga leader niyan, sasabihin sila ang Kristo. Si Kibuloy lang nagsasabi nun. Pero ang ibig sabihin niyan, magsasabi na ako ang Kristo, ipapangaral talaga si Kristo. O, yung leader niyong peke sa church nyo, sino ang pinapangaral? Di ba si Kristo? Tama? Yung MCGI, yung INC, yung KOJC ni Kibuloy, since nabanggit na natin, yung El Shaddai, sino pa ba? Yung mga maliliit na putyo-putyong mga churches na hindi naka-register sa SEC, sa mga liblib na probinsya. Kahit hindi sa probinsya, kahit sa mga urban zones. Ano yung sinasabi ko? Yung mga churches yan, yung Methodist. Sige, yung Katoliko. Sige. Di ba yung mga leader ng mga yan, at kahit anong tawag take note, kahit anong itawag o ipatawag nila sa mga sarili nila, whatever they call themselves, kahit papa pa yan, brother pa yan, pastor, pastora, kuya, kahit sut-sutan nyo lang, kahit anong itawag nyo sa kanila o kahit anong ipatawag nila sa sarili nila, leader yung mga yan. Yung function kasi nila at yung position ay magkakapareho. Magnanakaw kasi lahat ng mga yan. Yung position at function na yan kay Jesucristo lang. Bakit sila nandyan? Tapos dala-dala yung pangalan ni Kristo, di ba? Pangalan ni Kristo, ipinapangaral si Kristo. Bakit iba-iba yung mga practices nyo? Ba't hindi kayo pare-pareho? Ba't hindi kayo united? Kung iisang Bible at iisang Kristo lang pala ang tinuturo ninyo. Di ba? Dalaya yan ng mga leader niyong peke. Mag-isip kayo. So na-establish na natin yung mga religion nyo. Lahat yan, religion yung peke. Pati yung mga religious leaders ninyong napeke. Lahat yan kahit sino pa yan. May nabanggit lang akong ibang mga churches pero hindi pa lahat yun Pero kung ano yung church nyo ngayon, yun, kasama yan sa sinasabi ko. At kung sino yung religious leader nyong tao ngayon, kasama yan sa peking sinasabi ko. Anong gagawin ng mga yan? Sabi ni Jesus, at ililigaw ang marami. Ayan, kayo. Ikaw, Noel Villaber, naligaw ka. Nailigaw ka ng peke mong leader. Kaya kung sasabihan mo kung bulaan ako na lumitaw sa panahon ngayon, baka leader mo yan. Actually, hindi baka leader mo yan. Gago ka. Ayoko nang tingnan yung mukha mo, pero sige, for the sake ng mga na makakapanood nito, tingnan niyo yung mukha nitong mamang to. Ayan yan yung nagsabing bulaan daw ako. Hindi ko naman sinabing mangangaral ako. Pero may itsura mukha bang makakaintindi yan? Self-sufficient creative wife. Yak, may asawa ka. May pumatol sa'yo. Kawawa naman. Itsura pa lang kawawa na. Ugali siguro. Kawawa lalo. Utak mo, ganyan ka mag-isip. Kawawa ka lalo. Yak, ba't nyo pinapatulan yan? Ay, nangangarap ka bang gising, Noel Villaber? May papatol sa'yo. Ganyan ka mag-isip. Dadali mo sa impyerno. Yak. Last one na tayo. Ulitin nga natin itong Mateo 24:5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Na sabi na natin kanina, yung mga patunay nito, applicable. Aplikado. Napaka-applicable sa lahat ng mga religious leaders ngayon. Kaya kasama yan dito sa video natin na Fake Preachers Exposed. Yung verse na yan. Kung hindi ako nagkakamali Pero kung nagkamali ako, i-double check nyo muna. Diba? Panoorin nyo. Alam ko nasabi yung verse na yan dito sa video na to. At kung hindi man, edi panoorin nyo tapos i-comment nyo. Hindi nasabi.
Pero nasabi ko naman dito sa answering comments live ng Fake Preachers Exposed. O, di ba? Kailangan magaling ka rin mag-connect eh. Super applicable sa lahat ng mga peking religious leaders tong verse na to. Kung itutuloy pa natin to, tinama yung 24:6 naman. Sabi sa 24:6, paano ba natin ilipat to? Sabi sa 24:6, ito. At mga kakarinig kayo, hindi pa yan. Sa 24:4. Ayan, sa 24:4. Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila. Ayan na, si Jesus daw ang nagsabi. Hindi to bugtong para hindi nyo maintindihan. At hindi to kailangang ipaliwanag ng isang taong sisinghot-singhot at mabaho ang kuyukot. Kasi in-explain na ni Jesus eh. Sinabi na ni Jesus to. At sumagot si Jesus. Sasagot ba si Jesus ng isang bagay na hindi nyo maintindihan? Pag hindi nyo naintindihan, demonyo kayo. Salita ito ng Diyos tapos hindi mo maiintindihan. Demonyo ka nun. Mukha kang tanga. Tapos maniniwala ka, kailangan mo ng isang tao na mabaho ang kuyukot tulad mo na mag-e-explain ng in-explain na ni Jesus. Tigil-tigilan niyo nga ako. Ulitin na natin to. Mateo 24:4 ang sabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Ayan o. Magpinag-iingat tayo, huwag tayong mailigaw nino man. Eh sino yung manliligaw, di ba? Sino yung manliligaw at nino man? Sino yung nino man na yan? Diba? Eh di yung mga religious leaders yung taong yan. Yung mga yan ang manliligaw. Diba? Pinag-iingat nga kayo na huwag kayong mailigaw nino man. So paano mo hindi tayo maililigaw nino man pag si Jesucristo lang ang pinakinggan ninyo. Pag si Jesucristo lang ang kinikilala ninyong may function at may posisyon na leader ng church. Kasi siya naman talaga yung legitimate eh. Sinugo siya ng Diyos Ama eh. Bugtong na anak siya, tas sinugo siya para sa posisyon at function na yun. Tapos, ngayon aaway-awayin nyo ko dahil leader nyo, tao, pinagtatanggol nyo, mga gago kayong lahat. Lalo na dyan sa MCGI. Tapos tanungin nyo ako, bakit ako lumayas? Eh, peke yung leader mo eh. Kahit yung binibida mong namatay na, peke yan eh. Bukang bibig nyo, taong mga leader nyo, kahit patay na, para kayong kasuka kayo Ayan kung babasahin nyo lang yung Matthew chapter 24, verses 4 hanggang 5. Basahin nyo ng paulit-ulit. Matututo talaga kayo. Ayun at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo ha, na huwag kayong mailigaw nino man. Diba? Paano kang maliligaw nino man? Pag sa mga tao kayong nakinig, kay Kristo dapat kayo nakikinig. Tapos makikinig kayo dun sa leader niyong taong mabaho ang singit. Diba? Tapos sabi pa ni Jesus, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. O kaninong pangalan yung dala-dala ng mga yan? Di ba kay pangalan ni Kristo? Di ba? Tapos magsasabi, ako ang Kristo. O sino tinuturo ng mga yan? Sino yung pinapangaral? Di ba si Kristo rin? Di ba? Anong gagawin ng mga yan? Ililigaw ang marami. Ayan, ligaw kayo. Tapos ayaw nyo pa rin lumayas. 2 years na yung video na Fake Preachers Exposed. Tapos ayaw nyo pa rin lumayas. Pag silip ko, may mga ganyan pa rin comment dito. Ayan o. Ayaw nyo magsilabas. Ayaw nyo magsilayas. Tapos na ba to? Hindi, last one na to. Noel Villaber. Ewan ko sa'yo. Next na tayo. Last na to Ang sabi ni Viking Newcastle. Akala ko bikini. sorry. Sabi ni Viking Newcastle, ang kanyang username sa YouTube ay @ilooli6889.
May description ng kanyang account. Fun. Wow. Ginawa yung account niya noong March 29, 2020. May laman, may videos. Very good. Ang sabi ni Ilo Oli 6889 ay, kung mabuti hangarin mo, wag mong i-monetize channel mo. Ngingi alam ka. Kung mabuti hangarin mo, wag mong i-monetize channel mo. O maon na ka. Maon na ka, Ilo Oli. Gago ka. Ay, hindi pa pala monetize yung sa'yo, no? Sorry naman. Ayun, nakita ko yung subscriber niya. Nakita ko yung videos and views niya. Oh, sorry naman. Diba? Anong pakialam mo sa hangarin ko? Eto pala yung tamang tanong. May kinalaman ba ang pagiging na-monetize yung YouTube sa hangarin? Malalaman mo ba yon? Malalaman mo ba? Ha? Ilo Oli? Ha? Sira ulo kang Ilo Oli ka. Diba? Basahin nga natin yung reply ko sa kanya 2 years ago. At Ilo Oli 6889. Sige, mauna ka. Yun din pala yung sagot ko sa kanya. Hindi pa pala monetize yung channel niya. Kung ano-ano issue iniisip mo, isipin mo, bakit tao yung leader mo sa religion? Di ba yun naman talaga yung issue dapat isipin kaysa sa monetization ng account ko, ng YouTube account ko? Anong connection ng monetization ng YouTube account ko sa kabutihan ng hangarin ko? Di ba? Masama lang yung utak mo, Ilo Oli, kung sino ka man. Tinan ko yung mukha mong hayop ka. Wala, tago yung mukha, pero alam ko manas yung paa. Ayan yun, siya yata to. Budots A-drum cover. Gago. Isipin mo to kung na-monetize yung YouTube channel ko dahil sa mga videos na na-upload ko, tapos yung perang nakuha ko, naibigay ko sa magulang ko, mabuti bang ang hangarin ko? Dahil nag-upload ako ng mga ganitong klaseng video? Ha? Sige nga. Parang gusto kong sapakin tong dingding Diba? Ang tatanga, diba? I-issue. Tsaka itong isyong to, yung kabutihan ng hangarin ko, yung pagiging monetize ng channel ko, kung sagutin ko ba to na nasa level mo, Ilo Oli 6889, na may Viking Newcastle lang account sa YouTube, ikakabanal mo ba? Gago ka? Yung mga makakarinig ng sagutan natin, may mahihita ba sa pag-uusap natin ganito? Magiging banal ba? Ikakabanal ba ng makakarinig? Yang comment mo? Diba? Kaya yung reply ko sa kanya 2 years ago, dinadivert ko yung usapan mismo sa tunay na issue. At ang issue dito, isipin mo bakit tao yung leader mo sa religion mong yan. Pinalakpakan tayo. Dapat yun ang pinagtutuunan niya ng pansin. Wag yung pagiging monetize ng YouTube channel ko. Anong pakialam, anong kinalaman sa kaligtasan ng mga tao yun at kaligtasan mo? Diba? Paka-intrimitido nitong Ilo Oli na to. Ayun, tapusin muna natin yung video dito. Ayan, panoorin nyo ulit Fake Preachers Exposed sa video sa Church the World. Visit the channel. Pwede kayo mag-subscribe. Pwede kayo mag-iwan ng mga comments. Kahit pambabasyo, baka ma-feature din kayo. Lahat naman kasi binabasa ko hanggat kaya ko Pag may panahon at pagkakataon at nag-upload ako ng live, binabasa ko naman yung mga comments nyo. Kaya nga answering comments live yung title ng video. Again, itutuloy ko pa to kung medyo hindi maganda yung audio o may mga sablay-sablay pa. Mapagsasanayan ko ulit to. Teka, ilabas ulit natin to. Yay, I'm back. Welcome back. Yay. I'm back. Pero tapos na po tayo. Salamat kung nakarating kayo hanggang dulo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. God willing, gawa pa tayo ng iba pang mga videos. Kung meron kayong suggestions or mga reactions, violent reactions, libreng-libre naman yan. Bago tayo mag-closing spiel,
Ulitin ko lang ulit. Again, hindi ako mapapagod sabihin ito sa mga religious videos na na-upload ko. Hindi ako nandito para mangaral. Hindi rin ako nandito para magturo. Hindi rin ako nandito para i-push or i-claim na sugo ako o isinugo ako o inutusan ako. Hindi ganun. Wala akong kiniklaim na ganun. Ang akin ay i-push ang pagbabasa ng Bible. Kunin niyo yung Bible niyo, palagi yun. Pag nakita niyo agad na nag-upload ako ng videos about religion, ang topic, kunin niyo agad yung Bible niyo. Kasi magbabasa tayo nun. Hindi ako magbibigay-bigay ng mga sitas-sitas. Magsasabi ako ng mga bagay kasi yun yung nabasa ko. So kung hindi niyo alam kung saan yung nabasa sa Bible yun, simulan yung magbasa. Kasi sasabihan na mali-mali, demonyo ako, masama ako sa mga sinasabi ko. And sa Bible yung mga sinasabi ko. Tapos sasabihan mong mali o demonyo or masama. Hindi ka lang nagbabasa kaya ganun. Hindi ka nagbabasa ng Bible mo. Kailan mo huling binasa yan? Kailan mo huling inaral yan? Diba? Yun ang advocacy natin. Magbasa kayo ng Bible. Pinupush natin yung pagbabasa ng Bible. Tapos, ang sinasabi natin, ang ibinibida natin ay ang Diyos Ama, si Jesus Christ, tsaka yung Holy Spirit. Yan ang binibida natin. Yan ang bukang bibig ko palagi. Yan ang itinatanyag ko. Tapos sasabihan ako ng mga bashers ng kung ano-anong or minsan idadivert yung issue sa personal, sa sarili ko. Again, ikakabanal nyo ba yun pag nagsagutan tayo? Diba? Hindi yun ang usapan, hindi yun ang issue. Itanyag natin si Jesucristo. Itanyag natin ang salita ng Diyos. Diba? Aralin natin, isabuhay natin, pag-usapan natin, pag-aralan natin. Yan ang advocacy ko. Yan ang reasons or one of the reasons why nag-upload ako ng religious videos. Okay po ba? Diba? Salamat sa pagbisita ulit sa inyong lahat. Tama ba yung grammar pang Pinoy na Tagalog na nga, nagkakamali pa. Diba? Bago natin i-end to, bukas na po ang comment section ng YouTube na ito. Lagi namang bukas eh. At sa lahat ng mga social media accounts ko, bukas naman po ang mga comment section sa lahat ng mga yon. Naka-public lahat ng social media accounts ko. Bisitahin nyo sa lahat ng social media platforms. Chochu the World. I-search nyo lang yon. Makikita nyo agad ako. Kung basher kayo, tapos stalker kayo, kitang-kita nyo agad ako. Wala naman akong tinatago. Hindi naman tayo natatakot. Hindi ako natatakot sa mga yan. Nagsasabi ka ng totoo, huwag kang matakot. Walang takot sa pag-ibig. O, di ba? Kasi kung gusto nyo mag-hiking or ituruan akong mag-hike, yan nga, i-DM nyo lang ako. Tapos habang nag-hike tayo, pagod na pagod, magbabasa tayo ng Bible, usapan natin na religion, gano'n. Ganda nun. Okay po ba? Yan, mag-iwan kayo ng mga comments and ano pa ba? Pag may mga suggestions nga kayo, opinions, open naman po ang aking comment section sa lahat ng aking parang naging yung katunog ni Leviste. Sino yan? Congressman. Shoutout sa iyo. Sana ang wish ko lang, isa yan sa mga nakikita kong okay sa panahon ngayon na hindi natin alam ang takbo ng buhay, may mga tao nag-iiba ng pananaw at ugali. Pero as of the moment, okay yan. Diba? Proud dapat si Senator Legarda sa'yo. Pero silang dalawang mag-ina may way ng pagsasalita diba? Kaya yung mga nanay or magulang nagpapalaki sa mga anak, alam mo nyo yung mga anak nyo, tinan mo, way pa lang ng pananalita, diba? Nagagaya na. Tinutukoy ko si Congressman Leviste. May way sila ng pananalita. Magkaano sila, same ng style ng nanay niya ni si Senator Loren Legarda at saka si Congressman Leviste. May way sila magsalita. Ang punto ko nito is kung magulang kayo tapos may mga anak kayo, kahit malalaki na yung mga anak nyo, yung mga nakikita sa inyo, nagagaya yan ng mga anak nyo. What more kung nandyan kayo sa mga peking religion, di ba? Way yung pag-iisip, mga magulang, di naitawid nyo sa anak nyo, di naidamay nyo yung anak nyo. Diba? Kaya galit-galit ang Diyos hanggang sa mga salit-saling lahi. Magbago kayo ng pananaw sa pagbabasa ng Bible. Makinig lang kayo kay Jesus Christ at ituturo niya yung mga bagay na dapat nyong malaman. Maging open ang inyong puso,
Tapos maging sincere lang kayo, linisin niyo yung puso niyo, magbasa kayo ng Bible, magdasal kayo, kung anong gusto niyong malaman. Tanungin niyo lang si Jesus. Tanungin niyo yung Diyos. Kumatok kayo sa Diyos. Di ba? Hindi madamot ang Diyos. Hindi masama ang Diyos. At ang mga salita ng Diyos sa Bible, lahat yon na inexplain na ni Jesus Christ, inexplain na ng anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, madali naman yung intindihin. Kasi inexplain na nga na ng anak ng Diyos, tapos mahihirapan kayo. Tapos ang gusto nyo mag-explain ng inexplain na ni Jesus Christ ay isang tao na may sisinghot-singhot, may muta, kulangot, tutuli, mabaho puso, kasingit-singitan, mabaho pa, umuutot din tulad mo. Tapos yun ang gusto mo mag-explain ng inexplain na ni Jesus. Tanga mo naman. Huwag kayong tanga, ha? Huwag kayong tanga. Ayun, hanggang dito muna. Sige, bye-bye.